dito sa skyline. Kay year 1989, naabot ko dito sa skyline ako rin isa. That was February, I think, nag-search in ko sa Rimas and sa Xavier. And I entered the seminary 1989, ano ba? Isa 8 or 9 na, 89 ba? Or 89? Dili 89. Kalimot na ko, basta 89 something. Di gawas ko, PTY is 1984. Berkana. So, pero karon, kung pangutanon ko ninyo, kung ulitaw ko karon, magpalit ako padayon, ingnon ta mo nga, duhara ko ingon sa inyo ha. Either magpalit o dili magpalit. Pero sa tinood lang, magpalit ko. Nindot kayo ang manerbisyo sa Ginoo. O na karon ang nerbisyo ko sa Ginoo, pinaagis ako Falls for Christ. So, ato na isgutan, kaya gabay na kayong panahon dihatag sa kwa. So, sikit sa man ni si Jesu Cristo, nakailan mo ni Conor McGregor? Kasi nakailan? UFC, di ba? Pero si Jesus Christ, ilhan din na ninyo. Di ba? Pero si Conor, may ilhan man na nato because may internet, may TV. But Jesus Christ, 2,000 years ago, we don't know Him. Wala internet, wala dyan. Pero ganong naka-transform man siya o billion, I think billion naman ng mga tao. So, ako niskutan, sikit sa man ni Jesu Cristo sa tuwa. So, sa Matthew 16:15, namutanga si Jesu Cristo, who do you say that I am? Who do people say that I am? Sikit sa man ko. So, si Simon Pedro nga, ikaw ang Ginoo, di ba? Nihanap siya. So, sikit sa magaling tawanan, nga daghan mga tao nga nag-follow sa iyaha. Sikit sa magaling tawanan nga tungod sa iyaha, daghang nagpakamatay, daghang na martyr because of their faith. And He won for our salvation. And in fact, siya'y naka-restore sa atong relationship with God na naka-experience ako of full and new life. So atong iskutan kay interesting sa kay nga topic actually ang who is Jesus Christ. Pero kabalo ko, maski grade 1 pa ko sa una, hangtod karon kailan na mo niya. Maski ako mismo, nakailan naman yung ko niya, pero paggawas na akong seminaryo, pag talk number 2, kunya napuyan na gina ko kung sigin sakit si Kristo, dito na ako nailhan nga. Mo din yung tinuod ng Kristo, dili lang dahil siya nga, facts lang siya, dili lang dahil siya nga, magian lang nimo, basahon lang nimo, i-recite lang nimo ang prayer, Lord's Prayer, pero dahil kini ay, kung mailhan mo ang kinatibaan nga Kristo sa atong kinabuhi. Okay? So, Jesus of history and the Christ of faith. Iskutan natin ang Jesus of history. Sige sa man siya. Taghan sa history, full of men and women nga nag-claim sila na sila ang Ginoo. Naghanda, di ba? Kailan man natin, mabasahan man natin, diya, kung sikin sa mga tawhana, in fact, nakailan mo din sa karon ang bago nga Kristo. Ingon pa niya. Appointed son daw siya. So, naghanda mga klase nga inana ng mga tao. But it is only Jesus Christ whose arrival was pre-announced in Isaiah. Di ba? Gi-announce siya sa Old Testament ug na-fulfill siya sa New Testament. Si Jesus Christ was born in Bethlehem through Joseph and Mary. Di ba? Ipanganak siya, nanahimo lang siya, kananalang sa pobre na pamilya. Di ba? Ang iyang papa, karpintero, siya, itinerant preacher lang siya. Dito na siya sa gamay na lugar, 50,000 na mga tao. In fact, ang iyang natuan na lugar doon lang tayo, dili kaabot og Jensan, dili kaabot og 150 kilometers. Ang iyang natuyukan, ang radius niya. Pero how come nga si Jesus Christ, siya man ang tao na nakapahimo sa BC, distract niya ang history, BC and AD. Familiar ba nato ang kalendaryo? Di ba? Kung saan tawag na, Brad, kaya ang kalendaryo nga kung nato pinafalo? Gregorian. Tungkol pa na sa pag-abot ni Kristo, actually, diyan nato di base.
ang before Christ and after death or Anno Domino, di ba? So, muna siya ang Jesus of history. Istugutan nato ang Christ of faith or Jesus Christ of faith. Ang pinakakuyaw na claim ni Jesus Christ is He will forgive sin. He will forgive sin. Tinuod na sa Mark 2:5-7. Ipalakaw niya ang bakol. Di ba? Nakalakaw niya ang bakol. Siguro, ang pag-ingon niya nga, ipasaylo na ko ang iyang sala, moto'y mas sayon. Kaya pwede naman ito walay proof. Pero mas napalakaw mo nga niya ang bakol. So, mutuog kita nga makapasaylo sa sala. Mutuog kita siya ang Ginoo siya. Kaya nakahimo man siya milagro. So, wala siya nga ang reality of Jesus Christ is dako kayo nga ang impact sa atong pagtuo. Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth. I-claim niya nga siya ang kamhanan, di ba? Matthew 28:19. Okay? So, Jesus claimed straightforwardly to be God. His contemporaries came to the realization that He was God. Si Simon Peter, di ba? Mga nag-ingon niya sa Matthew 16. Si Martha, si Nathaniel, si Thomas, ang centurion, even the evil spirits. So, grabe giday si Kristo. Kung ingnon nato nga nagantay mga tao nga nag-claim nga sila ang Ginoo, si Muhammad, ingon pa uban nga kanang Ginoo sa mga Indians, kinsa pa iba si Lao Tzu, but Jesus Christ, kung tanawon nimo ni siya, kani pa lang, kung gamito na to ang kalendar ng Gregorian at impact sa atong history, then this person must be unique, must be someone higher than all of them. Okay? Now, ang pangutana, next. Basin ba yan? Nag-claim na si Christ nga Ginoo siya. Nebot ba na sa inyong punto nga Ginoo na kanyang pagtuo, no? Nigawas kong seminaryo 1994. Bringing with me akong mga nanig sa seminaryo, akong spirituality. Pero wala na akong nakuya na akong spirituality. It's because mabaw ang akong pagtuo. Hagit by the time pariha ko sa inyo ha, o pariho na ko stature karon, I would say, matuinon ako sa inyo ha, mapari yun ko, dili yun gumagawas, kaya nakabalo ko, nakailang ko sa tinuod ng Kristo. Ang Kristo nga nailan ako sa una, dili mao. Sabot mo, anak, lahi siya. Mechanical lang siya, functional. But now, I know that this Christ is my God and my Savior and my provider and my everything. Now, ang kamutana, at that time, could he be a lunatic? Or could he be a liar? Could he be a lunatic? Or could he be the Lord? Karon, Jesus' claim to be God must be either true or false. Either true or false. Duha lang itong alternative na, di ba? Either kung false siya, unahan na itong false, either he knew si Christ nakabalo siya nga false. In which case, he would be a liar. Kabalo siya, kasi siya tinuod nga nag-istorya, kasi siya si Kristo, or siya ang Ginoo, siya ang gamhanan, so he could be a liar. Or, wala siya kabalo. Nga ang yung istorya mali. And in that case, he would be a lunatic. Kabalo mo mga lunatic, kana ganing muklaim nga sila ang Ginoo. Di ba? Muklaim sila nga sila ang gamhanan. Naghana na. Katugin na sila mga ganyan, di ba? Sila ang anak sa Diyos. Sila ang appointed son. So, wala sa kabalo. Kung unsa ba na, tinuod ba gina? So, he is lunatic. Pero, the next question is, could Jesus have lied? Namakat pa siya. Pero kung tanaw na to ang gospel, the four gospels,
and all the books in the letter of Paul, wala dito nga makita nato nga gi-deceive or deliberately deceiving. Jesus was deceiving his followers. Tanaw na to ang young person, ang iyang words and his work to deduce that he could not have been a liar. Tanaw ang iyang moral purity. Consistent din siya. Diba? From day one until his death. Ang iyang mga write-ups about Christ, consistent din. Wala nang gini-claim nga nagtuuturo na siya, nag-claim na siya. Wala may nanggawas kung naaman galing. They are false. So consistent and high above human greatness. I-carry niya out ang plan and parallel beneficence, moral magnitude and greatness, and even sacrifice his own life. Na may tao nga, mamaka, kunya, magpakamatay lang yun. Kasakit atong duslakon ka, di ba? Ilansang ka. Pwede man siguro mamingon mo nga, ayaw na pa rin patay, makakaramit ako. Pwede na ingon ni Jesus Christ, di ba? Pero wala nang ingon. Ang parallel, ang iyang decision, I mean, unquestionable lang yung decision, wala, consistent din siya tanan. As I said, from day one until his death. Would he die for a lie? The result of his life and teachings were changed lives for the better. Thieves made honest and spiteful individuals becoming channels of love. So tinood lang, tungod aning tawhana, tungod kay Iso Kristo, daghang kayong nabag-o, apil na ka. Kaya kung wala si Iso Kristo, wala ko diri, di ba? Kung wala si Iso Kristo, wala ko diri sa tubangan karon. Kung dili ko magdala sa akong 5 ka anak dito sa iyang altar o sa akong asawa, dili sa Couples for Christ. Kung dili mamahayo akong kinabuhi, kung wala ning tawanan, kung wala si Jesus Christ. So Jesus Christ, makaingon ko nga wala siya nag-lie. Now ang question is, could Jesus have been a lunatic? Diba kanakabot sa lonar, tingbulaan, takdol, mausap daw ang iyang kuwan, mausap na panguna-una. Now, in Jesus, we do not see any abnormalities or imbalances that usually go along with the race person. Wala kasi imbalances. History will tell us na perfect siya na tao. Although niyagi siya na nasuko, naguol, pero wala na itabo sa iyahan na nahimo siya lunatic or na-crazy siya, nabuang siya. Then, ang iyang thought process were amazing. Amazing din ang thought process niya. Kung basahin na ito ang iyang kung mo reflect dito sa iyang mga pronouncement, grabe yun. Nalungyog kayo, very deep. And spoken some of the most profound sayings ever recorded in history. And such person cannot be a lunatic. Dili yun. Dili yun pwede ang itong Ginoo na makakra siya. Or kuang siya. Or give me the word. But He is Lord. He is Lord. So Ginoo ginato siya. Tama ang itong isundan. Tama ang itong gianhian din sa seminaryo. Tama ang itong isunod. Okay? Next. Knowing Jesus and becoming Christian. Jesus' entire life is salvific. Ang iyang suffering, death on the cross, mo'y nakahimo sa iya nga mo save sa tuwa o mo redeem sa tuwa, di ba? Mga magina, kabalo kita na. And it is through the cross nga gi-reveal niya ang iyang true identity. Ang miracles, healing, teachings when He was in the ministry. Ang cross by which we can truly know Jesus, muna siya ang central point of our knowing and understanding Jesus Christ. Only
when we start to fully realize the magnitude of His sacrifice, that we can begin to truly know Jesus. Kung ang cross is meaningless without resurrection. The most conclusive proof that Jesus is Lord and God is mo na ang cross. Even doubting Thomas finally believed katong nakita niya si Kristo. Di ba? Kung nakita niya nga siya, si Kristo na ito, ang kamot, di ba? Ang gilansang. Jesus Christ, true God and true man, invites us to love, repent, forgive, and celebrate confident that He is involved in our daily struggles. I-invite ni Kristo, ipaibalutan niya nga nakabalo siya sa atong kinabuhi, di ba? Kabalo siya sa atong mga struggles, kabalo siya kung unsa imong gusto, kabalo siya unsa imong ginaampok, ug naglisod man ka sa imong relasyon diya sa imong community, naglisod man ka sa relasyon sa imong parents or sa imong superior, kabalo si Kristo anak. Mo nag-invite ta niya to forgive, to repent, and we know that, and to love. Nakoy basahon diri ang istorya ni Saint John Paul II. It is Jesus that you seek when you dream of happiness. Si Kristo binaya ito pinapangita kung nag-dream ng happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provokes you with a thirst for fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shred the mask of a false lie. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to stifle. So we are on the right boat. Kung nangita man ta sa atong answer sa atong emptiness, and this will be the answer. Kung ano siya ang answer, that is to serve the Lord, tama ang atong choice. When we truly know Jesus, we take Him as our Lord and God. Kung nakailan na kay Kristo, atong bisan tawagon na siya gid ang atong Ginoo. When we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christian. So kung ano siya, kung may kang Kristo, kung natay personal relationship, so what does it mean to be Christian? For some people, ang Christianity is about religious system. In fact, may nagayon nga ang Catholicism is really Christianity. But Christianity, ingon sila, is a mere religious system. Moral and social, humanitarian system. Escape sa life. But ang tinuod, Christianity is a relationship initiated by God. Muna nga, to be a Christian is to have loving, personal relationship with Jesus Christ. I-share lang ako sa inyo nga i-mention ako, nag-ikan kong seminaryo, di ba? Pagdawas na akong seminaryo, ilang ko ka-shock, which ay akong gusto nga dili na maikaw sa inyo Dawas akong seminaryo, nakasama akong kinabuhi. First, I turned to a detour. So, nawala akong pagka-Kristiyano. I succumbed to so many worldly things, vices. Nga naman, I have with me a pride, o proud ko, nagika kong seminaryo. Kabalo na ko anak, dili na ako musulod diya. In fact, invite ko ani, dugay kay ko, di-follow ani. Until such time nga, katong nalumos na ko sa akong mga ipagbuhat ng mga worldly nga marutan. Ingon ako sa akong kauban. Apil ako dabi. So that was after 3 years, 1997. O, dito na ako nakita ang personal, loving relationship with Christ. Abi na ako sa una nga, kung musimpa na ako, maluwas na ako. Abi na ako sa una nga, kung kanang mga lawat na ko niya, mga na niya ako binuhatan. Anyway, iba ko na
bitaw na ako na Sunday akong kinabuhi. Trabaho na sa karalog kanang binugoy. Abi na ako muna na tinuod ng Kristyanismo or Christianity dili kay mao. Dapat kung natay personal relationship with Christ, kanang din, you should be consistent from day one of your being Christian until your life ends. Dapat kung Kristiyano ka, yun kay Kristiyano lang ka pagka-Sunday, di ba? Nga pagpagawas niyo, PI na yun, sugal na yun, inom na yun, sigarilyo na yun, muna nga pagsulod na ako sa Singles for Christ, and after I went out sa conference, kinakabuni conference, international, nakita na ko lang kinabuhi. Lord, grabe man din ka. Lisod nilang kinabuhi, nabag ko man sila, mabag ko siguro ko. So dito ko naman ko. And from that time on, wala na ginakong bisyo. Wala tanan. Tinuwag yun ginawala. Hina-hina. It's because consistently I went to her meetings, her teachings, and so on. So, to be Christian, dapat, as followers, we participate in the very life of Christ and consequently become His disciple. So kung mag-participate ka sa life niya, dapat ang atong kinabuhi, consistent sa ilaha. Mabitaw ni problema sa mga Katoliko karon. Katoliko lang o na-event, di ba? KBL, kasal, bunyag, lubong. Katoliko lang o Domingo. Ano siya ang problema yun sa atong Catholicism? I mean, mga Katoliko nga kadaghanan. So mga nga ako, na-inganyo ko or na-challenge ko to really give my all, especially sa ministry sa Couples for Christ, to renew the face of the earth in our own little way sa Couples for Christ, manag-asawa. Dugay-dugay na po ko na sa Couples for Christ since 1999. I handled South Cluster. Okay, being Christ's disciple means living in faith, hope, and charity of which we are infused by God in the souls of the faithful to make them capable of acting as children and meriting eternal life. Muna siya ang Catechism of the Catholic Church. A Christian is a person of faith. So what does mean it to be a Christian? Person of faith. Na kita'y pagturo, acceptance and commitment. Ang Kristiyano daw, muna siya freely and boldly express sa iyang pagtuo dito sa laing tao aron matabangan ang mga tao. So, muna itong ginabuhat. Muna itong ginabuhat. Mutabang ka sa pagsangyaw sa atong pagtuo para ma-share nato sa uban para daghang mabago kay daghang mga tao karon kay mangutana sila kanang pader, brother, ganong lisod man kayo kinabuhi. Nganong wala mo kay kwarta, nganong di bago makapa-eskwela sa anak. Nganong daghang mga what if. So pagkatalo na to, tanaw na to, Brad, na unsa man day mong kinabuhi. So daghang mga nasukwahi sa pagtulunan. Bisyo, sugal, sigarilyo, chismis dito, walay mo na nga ang kinabuhi. Wala gyud gibindisyonan. Mo na ang kinabuhi nga dili Kristiyano. Kristiyano lang sa pagka-Domingo. Usahay, dili pa din Domingo. Sa usa lang katuig. A Christian is a person of hope. Hope is an attitude of confident expectation, di ba? Muna ang Kristiyano daw, muna mga tao nga karagaling dili sila mahadlok, dili ka mahadlok kung sa'yo may kabuugma, kay Kristiyano man po. Di ba? Dili ko mahadlok kung sa'yo may kabuugma, kaya ang tagyan nga na kung kinabuhi, Ginoo man. God will provide. Pero mo trabaho niya punta. Kaya para i-provide din na niya. Kaya kung matulog lang punta, burat nagsiguan taman, di ba? A Christian is a person of love. Gugma. Ni sa tanan bitaw sa nga religion, ang Christianism or ang Christianismo lang yun nga makaingon ka na kung siya, gugma din siya nga religion. Kaya, di ba, sa Quran or sa Islam, naman din sila yung kanang extremism. Na lahat ko lang ilang pagtuo, pero it's not about love, actually. Pero mas maayo man din kayo takay mo, sabot man din ang tinog na Kristiyano. In fact, mo-offer mo man galing sa dimension ako, sa ganihan, nga, i-offer mo man galing ang life niya to be martyred because of his love.
So, a Christian is a person of love. Love for one another. Mo na maka-distinguish sa usa ka disciple of Jesus. A true Christian is one who loves sama kay Kristo. Sama kay Kristo. Mabitaw na nagdugay yun ko or diri ko na-convince sa pag-stay diri sa Couples for Christ kay kabalog yung ko nga tama akong ipuyan. Tama akong isunod. Say time. Say time. Alas 15. May na lang. Okay. Klaro ba? Murag nagdali-dali kung ko kay ay ko pinas father. Dili daw. Kanang ang akong discord sa inyo, istorya sa inyo ha. Mo ni siya ang akong nasinati sa akong kinabuhi. Natinood lang, ang pandemic, grabe man din ang nahitabo, di ba? But because Kristiyano man mo, di ba? Nakasurvive ta. Ako, on a personal note, grabe yung ang pandemic nakahatag og dako nga nakasement sa akong pagtuod kay Kristo. Nga naman, nagnegosyo man ni. So, gamay na, conclusion naman ang tahan. Nasabtan ba ko ninyo? Basig wala ko nasabtan ha. Kanang, nagnegosyo man ni. Among negosyo, dili siya essential. So, grabe yun, more than 50% sa among savings pa ba. And, because of this pandemic, niya to ko talikog farm o sa bansalan. Dahil sa Tigos mo ko. Dito ko, nag-uman ako ron, nagsaman dito. Kanang, mag-uman ako. So, pero ang pinakanindot dito sa umakay, ako na isa dito, kung ako doon ka mga iro. Bago kaya kung wala ko nasa seminaryo kayo, sige na ako reflect, matulog lang ko dito sa farm, and ko Tuesday hanggang Friday. Every day, 7 o'clock or 8 o'clock, mag-grocery na po anak, mag-train ako every morning, evening. So, wala din ko na yung kaistorya ako na. Nako'y radio, nako'y cellphone, hindi makay signal. Pero ang pinakanindot nga nagtabo sa ako is because of what I'm doing. Nakita na ko nga, mayo gid ay kong Kristiyano ta. Because as Christian, we know how to hope for the better. Maski lisod man ang kinabuhi, because I am Christian, I follow what Christ is doing. I know nga kung Lord and Savior will provide me. Muna nga, nagtili ko sa kong land, nga nag-hope ko nga may tabo, na akong gusto may tabo. So, ako dili ko weekend farmer, but I am a full-time farmer doing dragon fruit farming. So, nakoy farm, unya, nindot ang natabo sa akong kinabuhi because si Christ mo ginaapong ginapangutana kung kung tama gawin ni Lord ang akong desisyon of returning back to the province, leaving my children and my wife, going back lang 3 weekend. Actually, gabi uli ko kay kinahanglan man na ito. But, as a conclusion, by the way, taas naman ang oras for 10 minutes tuwan. Kanang kabalo mo sa difference sa conclusion o opinion? Wala mo siguro mo? Katawa siya. What's the difference between conclusion and opinion? Conclusion, philosophy, di ba? Pero balikan nato si Blaise Pascal. Pamilyar niyo si Blaise Pascal. Asan ka philosophy diri sa Xavier? Anak siya, di ba nga? Siya sa mga thought dito nga ako may nang dumanis. Kung naay Ginoo, nga dili ka mo to Ginoo, you will be put to eternal damnation. Pero kung walay Ginoo, nga natuwa ka Ginoo, nothing will be lost, di ba? Lost. So mas may pamutuon na lang ta para madali. Pero joke lang na. Pero tinuod magid na Ginoo. Bitaw. Conclusion, ano pinagbalikan ako? If it is conclusion, hindi ka makasulod, hindi ka makapasok. On opinion, pasok ka. Joke lang. Bitaw. Jesus now raises the same question to you. Who do you say that I am? Nakuha niyo Brad? So katong pangutanan nato, first,
first line na to on Matthew 16:15 is, who do you say that I am now? Na-fortify ba ninyo nga si Christ, si Jesus is our Lord and Savior? Na-convince na bagay mo nga siya kinang Ginoo nga nakapatransform sa akong kinabuhi millions of lives all over the world, even died for Him. Millions of lives have personal relationship with Him ug nabago ang ilang nature sa ilang life, sa ilang kinabuhi because of Him. Again, He is inviting you to be His friend right now. Renew your faith with Christ to build a close and loving relationship with Him. Now, dawaton ba nimo nga siya atong Savior and Lord? Will you take Him as your dear friend and brother? Or baka ang atong pagtanaw sa atong Christ or kay Jesus Christ is because mama gisulti ni mama na siya ang Ginoo. Pero did you dig deeper who is really Jesus Christ? Who is really Christ to you? Baka because of tradition, baka you are just forced to believe that there is Christ. You are just forced to go to church, or even the sad part is forced to go to a seminary. Sometimes go become a priest. In Paul, in the letter of Paul to 2 Timothy 2:19, naingon siya, the Lord knows those who are His. He is waiting for you to become, to embrace Him with all your heart, for you to be called His an authentic Christian. Dapat authentic dito ang Christian. Kanang dili gani nga Levi's lang. Dapat Kristiyano kita nga tinuod. Bisag unsay may tabo, Kristiyano gila tong pagkatao. Dili tapo hindi nga kanang one-sided o two-sided gani. Ang mga tao nga two-sided, pwede Kristiyano karon wala bitaw sa father, wala bitaw ang formator. Kuan sa tadiri. Mga sama dito, ang ambak na seminaryo. Tulad naman tinuod, sa Father Makoy yung ito ang paano sa PTY. February, hambak magugod niya. Sakpan ko. Wala ko ng March, ipagawas na yung good paano. But, it all happened because, siguro, wala yung bitaw ng Christ. Wala yung bitawag because, taas ang vibration niya, pag-ausod ko sa outside the seminary. So, guide questions. Last na siya. Ang guide question natin karon is, will you accept Jesus as your Lord and Savior? And will you take Him as your dear friend and brother? So, ano itong mga pangutana na inyong share kunya sa inyong sharing. So, daghang salamat. I hope I share something. As I've said, disclaimer lang, kung si Father o si Brother, si Reverend, wala akong kasunod ng theology yun. But, ang akong napuyan is, ang pagka-Kristiyano, isip mayok mo or lay person na who is trying hard to serve the church para makatabang sa pamilya ng Kristiyano. Kaya salamat, ayong hapon. Dan salamat Kuya Jeboy sa imong wisdom and sa imong reminder of who really Jesus Christ is. So right now, as we proceed, di na natudugayon pa someone will share to us kung kinsa pud para sa iya si Jesus Christ and how he met Him. So let me introduce to you our sharer for tonight. No other than Brother Aniel. Round of applause, please. Serving prepared for started 2013. So start to serve sa singles for guys since 2013 after graduate na ako sa college. Story na ako ang akong life about who is Jesus Christ for me
start that ito sa year 2004, no? I already shared this to my group, no, last Saturday, and I shared it again. Kaya dito mo dyan nag-U-turn akong life, no? Nag-start ang ako ang journey about Christ. Kaya before 2004, nagdako ni walay papa, so hamuman ang minimama ko na kamit si mama o stepfather, so we are not treated well. So medyo lain ang namang, kumbaga ang word is na very miserable life. Kaya on that time medyo depressed ko kay walay papa, then stepfather ko, inanipil na namang situation. So medyo depressed ko on that time. Nung na-start ko, nagkasakit, no? Tuberculosis ko 2003. After that, only ko for the medication for 6 months. But after that, na-rush ko sa hospital by January 14, 2004. So, ngayong hadlawon, i-rush ko sa hospital going to daily ko na SPMC, DMC ko man dati ang SPMC. So, Davao Medical Hospital na So, I remember na makaingon ko na si Lord is my Savior from the time. When I passed by in the Redemptorist Church na nakaan ang gospel ni Jesus Christ, no? I asked the Lord, Lord, give me second chance to live. I want to fulfill my dream, but I don't know what is my dream at the time kasi, hindi kami, well-from family, kung broken me, so medyo lahil lang akong mindset on that time. So, on that time, straight lang ako ang tingin going to DMC. So, I thought, wala na yung kabalo ko, ginunsa ko pagsulod sa DMC na MC. So, proceed to, right away, nakadungan ko sa mga doktor, kasi nakaamubang na ko nakaamubang na ko na nako'y tungkol sa kilid, tungkol sa right, left and right. So, on that time, I was admitted for 1 day for observation. And then, nasama ko sa ICU for 3 days. So, on that 3 days, I asked actually, before ko na hospital, I always want to go to shrine kasi wala akong kukaan to shrine. Kaya mga tingnan lang ko, pero wala kukaan to shrine, Santo Niño. So, may panata ako sa Santo Niño yun every year. So, kaya sayaw ko, nag-shout to dito, Viva Senior. Then I always also want na nag-ato ko Cebu last 2019 yata siguro, tried yung ato ko Cebu. So, in that time, 3 days ko ICU, actually, sa kabulan tunga ko sa hospital. Ang tingin ni Doc, hindi ka pwede pagawason, niya pinatay bangan sa lungs ng gamay, nagisip, kailangan ka ang kinang ganito. I asked the Lord kung how many percent na pwede ko survive, no? Yun siya na 60%. Pero 40% ko na hindi ko survive. So, pray ko kay God na, Lord, kung gusto ko nimo kwaon, imawagin na yung decision na. So, I asked my mama na, nanin mo yun ang paingon na ko, kailangan muli na lang dito sa balay. So, muli ko sa balay, for 6 months, iibot ang isa tubo, ibili ng isa for support, no? So, on that time, dito ko na kayo na U-turn akong life, no? Kaya simba ko, ako ng isa, mingon kay mama, kailang ako ng isa, kaya if ever pa ako ni Lord, on that day, kaya hindi ko taman, ma. Kaya na lang akong faith yun on that time ba. So, after 6 months, naibot akong tubo, going na po hospital, iwas na po kaya naibot lang siya tiyaka. I remember that is the Assumption of Mary. So I always pray to Mama Mary at that time na i-heal ko niya, i-ask na kaya, i-depend din akong life kay Lord na kung i-give yung buong second life at that time. So, okay ko, of course, magdadakot ka gamay, kung di natanay sa hospital, kasi ang isip niyo, look na anong good na bawal ang kaya, hindi, pagkawasan na talaga, kung di ko magawas, bilan talaga ron. Siyempre, agaw na po sa hospital, ay sa kagulang tumakbo, so may gawas mi, pero sa gawas ay umay, at sa kagulig, mas malas na bumalik sa hospital, ay police MC. So
So tunay ka ng bukid mo sa tulay ka Manila, nagbuhin ka MC. So wala tayong 1 hour, okay na. So pagbalik ako sa balay, naay ka ng bulag seminar sa chapter sa San Miguel. So mas guro mo group ng San Miguel Atina Dulahamon. So naay seminar nga BLS, kung na-attendance agad sa BLS Musing bago ko ginagawa ito, bilang mga attend to. I only ask to Lord na, Lord, kung mag-serve ka, mag-maling ko lang yung chapter 30, ako naman sa group din ako magayo. But suddenly, nag-change akong life, nag-active ko sa youth sa Pablo Parish, sumanong nakailan ako si Father Mergendier, na very close to me guys, siya man ako spiritual director, hindi ko na mga nakuntan nakila. So, dili pa inanan na hitabo. After anak, siguro, nagkadaan ko second line ni Lord, tugod kaya after how many years then, mga 5 years siguro, si Mama nagsakit na to brain tumor. The same time, on that time, 9 years po ko nag-start college. So, when I met Father Dear, i-ask ko niya na, sila lang balik. Yung banda, kung makita ko pag-way ng sponsor na. Nag-scholar ko sa Holy Cross, and that time, ang struggle na po, huwag yung panahuman. Huwag continue. So, I always, kanag-iingon ni Kuya Dipoy na hope and faith. Gamit din akong hope kay God na kabangan ko niya. In 2010, ako mama nag-break tumor. So, ako nagpapaliligo niya on Sunday. Wala ko so, nagtawag din ako college ko. Alos, Father-Day. Kaso kapag dito sa bising nasa sa Spain ko, dre. Pag-isod din akong panagat rin, wala yung iba akong dre. Isod kay ko. Wala ko yung pangpalit libro, ano ba. So, I always pray to God na I decided, na yung time na nika-decide kung gusto mong undang, gusto ko tabangan kong mama o kung gusto. Okay, by 2011 po, nagsakit ng mong brother, galos schizophrenia to brain po. So, nagsabay sila ng Lord, hindi na ako ni kaya. Hindi na ako ni kaya, nagbuka na sila masakit ko na. So, ilang pa po, 1 year na lang kulang na ako sa graduate. Kung ako, Lord, may nalay kulang, 1 year lang. Kaya kung ginaisip, kung undang ko, I may not have ka ng good position in company. But anak kong thinking ba kung may mga opportunity din ako makuha, no? So, di padayon ko, although disod ko, mag-school ko morning, trabaho morning, school ko gabi, mag-extend pa yung time na outdoor, para sa akong baon. Mga akong ginawawit ginabuhat. I-adapt mo sa mong silingan, kaya mo sa father, di ko nila gihilap sa balay, pag wala sila yung pag-ulit. Wala kaya kung ano mo, pinakabangan, nali kami ngayon nga. Mangita din si Lord o way na kabangan ng kaniya. No? Yung silingan na mo, i-adapt ko, college days, 4 years, hindi ko silang balay. So, kanya ng balay, ako sa kayong kwarto, yung gabi ko, na mga yung connection, sinasap ng Brustela. Makaingon ko, si God's ako is very savior and provider. Na ako, wala ko yung naman, even though karon na yung akong brother. So, is okay na akong brother karon, work na siya. So, hindi na mo akong pray ko to God. Makaingon ko, prayer always kung God is the best way to answer your mga difficulties ba? Yung mga kalisod sa imong ginabuhi kay wala ko kailangan niya, Holy Spirit, wala ko kasang dalan, may mama, wala ko papapon. So kung tanggalan yun, si Lord lang yun. Naitan na mga group. Walang po kung buwan ko kung cementerio, so rin ako pumunta sa mama, ito kayo sa Lord, inanay mo mga si Lord, always pumunta sa iya ka. And then, wala pang ihero sa daan. Kagayaan ko niya ang work, ang kaprovide din sa family, on the time na nanang ko work sa 2014, kung medyo nakabulan na ako sa mama. O 2016, namatay siya. For 5 years, last year, nanang ko hindi ang dagot na niya sa kutila buhay. No? Namatay akong brother o pinabtake. Kasi sa COVID, wala ko yung nabuhat kay punong tanan sa hospital. So, bili pa niya ang balay kay pag-brother ako siya. So, nangitabo na nagpantay siya on that time, wala kang nalimog po. Kung saan ka pag-resolve kay ang mga asawa, ay trabaho, plus kuya, hindi ko ako pwede pabayan ng mga pamangkin. So, medyo bigla po ito kay maligo po, unta ko na kung pag-resolve sa ilaha na namatay lang kinabili akong brother. So, wala ilalim na akong ginabuhat is mag-pray lang yun po. Because of the focus for guys from that time, iba kailangan inubok akong brother pinablik pagkaugma, kailangan siya because of the protocols,
bagal na siya kada bel, so sa salumon, dili sa salubong. Kumo dito ang hitabo. One day lang ang akong time to think and to prepare niya para lubong kong brother for tomorrow. Nakaingaw ko ang na-experience of COVID, experience na okay, magmantay ng mga relatives, very sakit, very painful, kaya hindi mo makita mo ang relatives na mahayot naman. So, yung how many ways ka mag-ask sa doctor, yun ka rin nag-usta. So, that time, itagaan ko ka ng way into the Lord through sa kong pag-ampo na Lord, abangin ko, mga Mary, maagi pa ko sa kaysa nagsilumutong-mutong, ikabit ko sa may Fatima, kita ko, Mama Mary, sa kong ipiksugan ako. Mama Mary, please help me sa akong nisabot-tarot, nalibog ko sa akong buhat ko. Yung tanan, na-resolve siya, one day lang po. Na-prepare na akong lungan, ang iyang lunganan, yung siguro, ang ani, nag-isod ko sa focus request, dito ba ako bilang Trojitas kay hindi mo makita ay kumulo akong pasalamat sa Ginoo kay Savior siya, always will provide siya. That's why I always serve the Lord no matter what happens in my life. Kung sa pagkakasyon, kung sa pagkakaasan ng task na kung doon ang point ko sa hindi ko maayo po, pag-anak kong tingting mo always, basta Lord, ito ang bahala kayo. Ako, muuulang po, kubalong sa akong galan niya. Ako makita siya, pero muuulang yung sa service. Ako ang way of pag-yes is sa akong pagpasalamot kung sa ilang naniwas sa akong kinabuhi. Even now, pagkapadayon ko ng scripted, pag always yung yes sa ilang service, kasi pag mag-doubt ko sa akong sarili na to accept the service. Kung katulad,